May tanong sa akin. Hello, Boss Rai. Magandang araw po. Ask ko lang po about sa numerous numbers na ginagamit ng mga OLA agents ay rehistrado. Kada due date po kasi, grabing text from different numbers ang ginagamit sa panghaharas nila. Inipon ko po yung lahat, ni-screenshot ko. I'm planning to forward those numbers sa NTC. Thanks, Boss Rai. Mabuhay po kayo. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Napakaganda po nitong topic na to kasi dito po sa video na to, malalaman natin kung talaga bang rehistrado yung mga ginagamit ng numbers nitong mga bugo katabusadong online lending apps na to sa pagtawag tsaka sa pag-SMS. Tsaka, bakit nga ba napakarami nilang numero na ginagamit para tumawag, tsaka para pang SMS? Okay, mamaya sasagutin natin yan. Pero disclaimer po muna tayo, okay? Hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Okay po? Lahat po na sinasabi po natin dito sa ating mga videos is based on my experience, syempre, at saka po sa pagsisiyasat po natin. And syempre, sa gabay po ng ating mga kaibigang mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte at hindi po ako pabor sa hindi pagbabayad ng utang. Kasi po, pag tayo po'y nangutang, di po ba, yan ay obligasyon nating bayaran. Kasi utang is utang Di po ba nagamit po natin yan? Ang hindi po ako pabor is dun sa maling pagpapautang at maling paniningil. Okay po? So, sagutin po natin yung pinadala nyo pong katanungan. So, sabi nyo nga po is marami kayong nare-receive na numbers, coming from mga, OLA, na ginagamit nilang pangtawag tsaka pang SMS. Okay? Tapos, tinatanong nyo kung rehistrado ito. Okay? Kasi nga due date pa lang, nakita nyo, dami-dami ng ginagamit pangharas. So, inipon nyo po ito at ini-screenshot and you're planning to forward it to NTC. Okay, ito po muna. Generic to Para it applies po kasi sa lahat po ng nagpapautang. Okay? Kung yung pong lending, financing, or banks ay may sariling collection team yan, so, definitely yan, marami hong tumatawag dyan. Okay? So, ibig sabihin, let's say, yung isang lending, meron siyang sariling collection team. Sabihin na natin 50. Ang numbers po na kailangan niya or SIM cards na kailangan niya is more than 50 dapat. Kasi hindi naman po pwede maghiraman ng telepono yan Di po ba pagka tumatawag na sila? So, yun po yung dahilan doon. Okay? Kaya lang, it's just so happen na itong mga bugo katabusadong online lending apps kasi is ginagamit yung mga numbers and SIM cards sa maling pamamaraan, sa panghaharas po. Okay? Later po, meron akong sasabihin sa inyo na kawalangyaan na ginagawa nitong mga to sa pagre-rehistro po ng okay? So, ito po yung isa po yung katanungan kung tinatanong nyo kung registered ba yung ginagamit na mga SIM cards or numbers itong mga bugo katabusadong online lending apps. Well, definitely po, dapat yan rehistrado kasi hindi yun nila magagamit yung kanilang mga numbers, or hindi nila magagamit yung SIM card pantawag or pang SMS kung hindi po yan naka-register. Kasi meron na nga po tayong batas dyan. Di po ba, naalala natin na ni-require tayo na i-register yung ating SIM card kasi pag hindi naka-register yan, ay definitely hindi magagamit, Ngayon, kung nabalitaan niyo po yung balita before na yung daw pong Pogo, yung mga numbers na ginagamit ng Pogo, napansin nila ginagamit din po ng mga OLA. Okay? Kasi ito nga po, sabi nga din po ng PAOK, sabi po ng PAOK na ito pong mga Pogo is connected daw yan sa mga OLA. Kumbaga nangyayari, hinuhugasan po yung pera ng galing sa Pogo at ginagamit po ng mga OLA. So, yun po yung bitter truth. Kaya nga po sabi ko sa inyo, di ba, huwag kayong manghihiram dyan sa mga bugok na yan. Kasi nakita nyo, galing pala sa masama yung pera. Kasi Pogo illegal Kaya nga pinaalis po nung presidente natin yan, di ba? Talagang inano niya na puksain ang mga Pogo, di po ba? Ngayon, during that time, napagtanto na connected tong mga Pogo sa OLA. Okay, ngayon, yun nga po, di ba, sabi, may mga SIM cards daw po na ginagamit itong mga abusadong online lending apps na galing po sa Pogo. Ito pa ho, ang masakit,
Pagka ho tayo, syempre may mga information tayo ibinigay sa kanila eh. Di po ba? Hindi tayo nakabayad, no? Or nag-pass due tayo. Itong mga bugo katabusado ng online lending apps, bibili ng SIM card. No? Eh, syempre, sa Pilipinas, napakamura na ho ng SIM card. Sa halagang 20 pesos, may SIM card ka na eh. Di po ba? So, napakamura na ho, no? Ng SIM card ngayon. So, ang gagawin niya, bibili SIM card, yung information po ng kliyente ang ginagamit. Okay po? Kasi nga ho, ito po ang isa pang bitter truth eh. Every po kasi network, iba-iba po ng standard sa pagrerehistro ng SIM card. Merong tumatanggap ng or nagre-require ng selfie, meron namang wala, ID lang, di po ba? I think it's about time na i-require, no, or gumawa ng standard procedure ang NTC for that, para po pare-parehas na kailangan ng basic information, pangalan, address, yung cellphone number, di ba, tsaka yung OTP, and then anong government ID, and then dun sa selfie, ang suggestion ko lang is yung may motion detection, kumbaga lumingon ka sa kaliwa, lumingon sa kanan, pumikit ka, mga gano'n, para at least alam yung tao talaga. Kasi kung nabalitaan nyo before, no, yung sa SIM card registration, may picture ng unggoy, yung selfie, di ba? So, kalokohan. Di po ba? So, yun lang yung maisasuggest ko na gawin sana nila, na gawing standard, no, para hindi malito yung iba na pagka itong network na to, iba yung pagrerehistro yung procedure sa pagrerehistro. Pag ito, iba pa rin ang procedure niya. So, para lang maging standard, di po ba? Kaya, yun lang po yung aking suggestion. Huwag usanan yung masamain, yung mga nasa NTC. Ang sa akin lang ho kasi is, para hindi na humalito yung mga tao. Okay? Ngayon, ito pa po, ito po kasi mga abusado online lending apps, gumagamit po sila ng voice over IP. Okay, ito kasing voice over IP is nakitaan yata nila ng butas na na-manipulate nila yung numbers, no, para magamit nila sa kawalangyaan. Okay? Yan ho mahirap sa atin ngayon eh. Yes, we have the technology ngayon para makatulong sa atin, no, na mapadali yung ating buhay. Kaya lang itong technology din na ito, yung ginagamit po sa kawalangyaan, no, ng ibang mga tao para makapang-abuso ng kapwa nila, no, tao din, di ba? Yun ho ang hindi ko maintindihan, di ba? Kasi tingnan niyo ho, ang pagpapautang po kasi is kumbaga a privilege, okay? Hindi ho lahat ng tao, no, is pwedeng pautangin. Kasi syempre, depende yan dun sa estado. Di ba? Kaya nga po tayo may 5 C's of credit eh. Di po ba? So, yun po yung basehan. Kaya tayo may credit investigation, may verification, at may evaluation. So, dun po nakasalalay, no, kung sino po yung po pwedeng aproban at magkano po papahiram. Okay? Kaya po, ako nagtataka ngayon sa technology natin, no. Pinadali nila yung pagpapautang eh, no. Actually wala naman akong problema doon, no. Personally ako, maganda 'yon. Kaya lang wag naman po sanang 5 minuto. 'Di ba? Anong klaseng evaluation ang makukuha nyo sa 5 minutes? 'Di po ba? I don't think na may ganong klaseng technology. 'Di ba? Kasi yan, lagi niyong iisipin, pinahiram mo yung pera na yan eh. Di po ba? Pinahihiram yung pera na yan dun sa mga karapat-dapat lamang po. Di po ba? Kasi, tingnan niyo po itong mga bugo katabusado ng online lending apps, pinauutang, estudyante, walang trabaho. Di ba? Nilulubog nyo lang yung tao dun sa sa kumunoy. Di ba? Hindi pa sila handa. Di ba? Bakit bibigyan mo na ng utang? Ang masakit pa doon sa maling pamamaraan kasi hindi nyo ini-explain kung para saan yung inutang. Hindi nyo sinabi kung magkano yung na-approve. Diba? Tapos, bukod doon, before the due date, sisingilin nyo kagad ng sa maling pamamaraan, ihaharas nyo pa. At hindi lang ho yun. Damay pa, pati yung mga nasa contact list. Diba? Ang daming ginawang illegal talaga. Yes,
some of the online lending apps are registered. Pero unfortunately po, no, illegal yung ginagawang pagpapautang, tsaka yung ginagawa nilang paniningil. Di po ba? So, hindi ho tama. O kagaya po niyan, di ba? O gagamit sila ng mga SIM card na na ginamit na po no sa illegal. 'Di ba? So hindi tama eh. So ako yun nga, ang suggestion ko lang sa sa NTC no is kumbaga magkaroon ng standard no para hindi mo nalilito yung tao, and lagyan po ng yung motion detection. Kumbaga para malaman na tao talaga yung nagpaparehistro, 'di ba? Tsaka talagang kailangan higpitan. Isa pang suggestion ko is dapat siguro is yung presyo ng SIM card is ibalik doon sa dati. Totoo po, kasi ang SIM card before, nung nagsisimula, kung hindi ako nagkakamali, 1,000 pesos eh. 1,000 ba? 2,000 pesos. Ganun kamahal ang SIM card before. Eh ngayon, 20 pesos, 50 pesos, may SIM card na kayo. Diba? Kaya, pagka hindi mo trip yung number mo, tapon ka na lang ng tapon. Diba? Kasi pagka yan mahal, panghihinayangan yan eh. Diba? Hindi yan basta basta-basta papalitan, hindi basta-basta gagamitin sa kawalangyaan. No, yun lang ho yung sa akin. Kung mamarapatin po ninyo, yun po yung aking suggestion. Pero syempre, suggestion lang naman ho, pwedeng hindi nyo di ba? Yun lang ho yung nakikita ko na makakatulong, no, para kumbaga yung SIM card is pahalagahan. Di ba? Hindi lang yung nagamit sa kawalangyaan, tapon. Di ba? Nagamit sa hindi tama, tapon. Di ba? Bili ulit. Kasi, yun ho ang nangyayari ngayon eh. Aminin na ho natin talagang yun po yung nagiging dahilan ngayon. Mura yung SIM card. No? Kaya nagagamit sa kawalangyaan. Okay? Ngayon, sabi nyo nga po, iniipon nyo yung mga screenshots, tapos iano niya sa NTC. I don't think po na malaki po yung, or may tutulong na malaki si NTC, kasi po hindi ho sa inaano ko si NTC kasi ang mangyayari po dyan, si NTC po makikipag-coordinate pa dun sa sa mga networks para po ma-recover yung data. And hindi ho basta-basta yun, kasi meron tayong batas dyan, yung Data Privacy Act po natin. Okay? So, hindi ho basta-basta talaga. Kaya, my suggestion is, kung meron na rin kayong mga screenshots o proof ng pangaharas, i-report nyo na lang sila or i-complain na lang sila sa PAOK, sa National Privacy Commission, sa SEC, sa NBI, sa PNP, tsaka sa Department of Justice. Okay? Excuse me po. Ito po kasi yung mga sangay ng gobyerno na nakatutok po dyan at po pwede pong kumbaga mambatas sa mga bugok na yan. Okay? Well, definitely yan with the coordination of NTC, pero kasi yun nga ho, I doubt na magiging magiging ganun kabilis. Baka tumagal lang lalo kasi nga si NTC makikipag-coordinate pa kay network, di po ba? So tatagal lang, and hindi ho basta-basta pwedeng kunin yung details kasi nga may Data Privacy Act po tayo. Pansinin niyo ho yung lahat ng establishments po natin, yung makikita niyo sa may harapan ng kanilang store, may parang susi, kasi importante ngayon na ingatan ng mga business establishments, governments, schools, and lahat po, yung information po ng kanilang mga kliyente o yung mga tawag nito, nakukuha nilang mga detalye. Kasi hindi po pwedeng isiwalat yan basta-basta. Diba? Pero itong mga buko at abusadong online lending apps, wala lang. Kala mo sa kanila laro lang. Pinamimigay po yung detalye ng mga kliyente nila. Kaya yun na lang ho ang suggestion ko sa inyo. Doon yun na lang ho i-complain sa mga sangay ng gobyerno na yun. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.